buhay na naman yung kanyang sagitsit. Okay, yun nga lang, medyo may sabit dito sa speaker na to kasi yung screen niya is pumapalag. Kada vibration kailangan nating i-rugby siya. Okay, kaya no, medyo umuuga rito, pero siyang sabit gawa ng screen. Okay, so raragbihan lang natin yan and then okay na siya. Okay, so meron tayong i-repair mga ka-video okay. Isang video okay na 12x4. Dito muna tayo sa ating video okay. Itong mga set na ito mga ka-video okay is galing sa ating kliyente from Pangasinan at binitbit pa rito. So dito mga ka-video okay sa ating 12x4, magpapalit tayo ng push button dito kasi ang dating player dito is Mega Pro and then pinalitan nila ng Platinum. So dito sa push button niya is hindi sila magkatugma kasi yung board nila is magkaiba. Okay, so magre-rewire tayo rito para palitan yung ating push button at yung board niya. Kasi dito sa ating push button at sa mga player magkakaiba po sila ng PCB board. Okay, so kailangan natin palitan ito para gumana siya. Sa Kapitan or Platinum Rhina 3. Okay, ipakita ko lang sa inyo yung laman ng kanyang video. Okay, ang kanyang amplifier Concert na 502. Ayan. So magdadagdag pa tayo dito ng microphone input kasi isa lang yung kanyang microphone input. Then ito yung kanyang likod. At dito sa 12x4 na to is pinalalagyan pa niya ng TV box. Okay, lalagyan natin or papalitan natin to at kakabitan din natin ng flat screen na TV. Okay, kasama na yung kasama na yung TV box niya. Okay, so tatanggalin na natin to para yung kanyang TV is safe na safe para iwas basag. So may napansin lang ako rito kakaiba sa kanyang tweeter. Okay, ito yung kanyang metal dome na tweeter. Ayan, ito rin metal dome. So tingnan natin, may napansin akong kakaiba. Ito yung kanyang tweeter, kanyang driver unit. Pinaltan niya ng tweeter. Ginamit niya lang yung harap. Ayos ah. Ayan, disposable na tweeter yung nakabit naman dito sa harap. Kita niyo ba? Napansin niyo ba? Kakaiba yung kanyang... Ito yung tweeter na disposable mga ka-video okay. Ginawa lang ng paraan. Ito naman yung isa pa niyang tweeter. Capacitor na gamit niya sa electric fan. 1.5 yung kanyang gamit na capacitor. So yan yung harap ng 12x4. At dito naman sa kanya pang malakasan. Itong set na ito mga ka-video okay is galing sa atin. At dito naman mga ka-video okay, ang issue nito is hindi na gumagana yung tweeter. Okay, yung dalawa. So ngungo na siya. Wala na siyang high. Wala na siyang kalansing na tumutunog. So kagaya nito, yan, tinanggal na natin yung driver unit at babaklasin pa natin to kasi nga hindi na gumagana yung kanyang tweeter. So sa mga magtatanong, so para sa inyong kaalaman, itong set na to is umabot na mga 2 years ago. Okay, kung hindi ako nagkakamali is 2023 pa to kinuha sa atin. At i-repaint na rin natin, pinare-repaint na may-ari kasi itong set na to mga ka-video okay is pinaparentahan niya sa tabing dagat. So makikita nyo ang bilis kalawangin ng mga accessories kagaya nito. Ayan o, kinakalawang siya. So kapag tabing dagat talaga ang pinagpwestuhan nyo ng inyong video okay, madali talaga siyang kalawangin. Ayan o. And then kanyang amplifier medyo kinakalawang din kasi nga tabing dagat. Okay, madali talagang kapitan ng kalawang kapag tabing dagat. So dito mga ka-video okay, sa ating pang malakasan na gagawin is i-repaint natin. And then papalitan din natin ng voice coil yung kanyang driver unit. Okay.
So i-repaint natin para magmukhang bago ulit. Kasi na ito mga ka-video ako meron dito nakalagay na video ng pinadali. Okay, so ito na yung ating amplifier at pipinturahan din natin. Medyo kinakalawang siya. And then yung ating amplifier o yung ating player. Yan, ang kapal ng kabuk. So, tatanggalin pa natin yung mga dulo. Ito yung ating mga speaker. Pinturahan din natin. Okay, so ito na mga ka-video, okay. Tatanggalan natin yung mga accessories. So dito sa ating twister lock, pinturahan na rin natin para pinakalawangin. Yung ating mga corner at yung ating handle, di na rin natin tatanggalin para mapatungan ng pintura. Okay. So gagamitin natin pintura, enamel black. At haluan natin ang paint thinner. Okay, dahil hindi gumagana yung ating voice coil, yung ating tweeter, papalitan natin yung ating voice coil. Okay? Ito yung ating driver unit. Crown brand, DU300. Palit voice coil tayo. Okay, ito yung ating voice coil. Tapos, diretso na kayo doon. Ano mo kaya? Pasya ka pa. Baka hindi nga nakasya doon. Sakay ka na lang kay Ray. Wala naman sakay.
Sinormal lang. At makikita nyo, sunog na siya. At full na. Wala. Ayan. Ano na eh? Sunog. Patay na lang eh. So pagka ganito sunog na mga kabidyo, okay, hindi na talaga gana to at kailangan yung palitan. Okay, ito yung ating voice coil ipapalit. Nakuha natin to sa online shop kagaya ng Lazada. Okay. So kung bibili kayo ng voice coil na kagaya nito, siguraduhin yung alam niyo yung sukat ng voice coil nyo na kagaya nito. O kung hindi naman, kung bibili kayo sa mga tindahan, kailangan yung dalhin itong pinagpalitan. Ito pinagpalitan ng voice coil or yung ating driver unit para magkasukat. So yung polarity ng ating voice coil, makikita nyo may palatandaan dito. Ayan, yung white means red or black. Yan yung positive. And then itong kabila is negative. So napasok na natin yung ating voice coil dito. And then ihinang na natin dito. Okay, testingin natin kung tutunog mga kabidyo, okay? Okay, tumunog siya. Ibig sabihin, okay na. Good na yung ating tweeter. So ito na yung ating amp rack. At pinabago na may-ari yung kanyang keypad. So itong keypad na ito mga kabidyo, okay, is nasa loob siya dati. Okay, nilabas natin or pinalabas pala niya kasi gusto niya is nakasarado na tong amp rack niya. Okay. Ayan. Dito na lang daw niya ilalagay yung kanyang mga wire. Ang kanyang keypad and then yung kanyang light ball is pinatanggal na niya. Okay, tinakpan natin dito. Ayan.
So mukhang bago na ulit siya. Nung pininturahan natin, hindi na natin tinanggal to. And then yung ating twister lock at yung ating lock din dito, pininturahan na rin natin para hindi na rin kalawangin. So yan na nga yung ating amprock. And then ito yung ating dalawang box. Okay, set up natin para makita nyo. So ito na nga mga ka-video, sinet na natin kaya lang hindi tayo magpapatugtog kasi meron tayong kapitbahay na namatay. Okay, so ipakita ko lang sa inyo yung ating bagong repaint na pangmalakasan. So mukhang bago na ulit siya. Ang ating amprock dito sa ating Twitter mga ka-video, okay, nirepair na natin yung kanyang voice coil. So gumagana na yan parehas. Okay, yung ating dalawang Twitter. So minsan hindi may iwasan talaga na susunugan tayo ng mga Twitter. Kaya ang importante, dapat marunong tayo mag-repair ng mga Twitter or maalam tayong magpalit ng voice coil. Medyo mahal din yung sa labor at pagpapaayos. Okay, samantalang kung kayo mismo mag-aayos ng inyong mga Twitter, siyempre materyales lang ang inyong pagkakagastusan. So yan yung ating likod ng ating pangmalakasan. Itong set na ito mga ka-video, okay, is pinaparentahan niya sa tabing dagat. So alam niyo na, kapag tabing dagat, ibig sabihin madali siyang kalawangin. Yung moist pa lang or yung hamog pa lang ng dagat, nakakakalawang na. Okay, so nung dinala sa atin, medyo kinakalawang na yung ibang mga parts niya. At ayan na nga, at mukhang bago na naman. Kanyang amplifier GX 5000 figure at ang kanyang player, ayan, Maestro 2. Ito naman yung takip ng ating harap. Ayan, tinagpian natin, tinatagpian na may-ari, tinatakpan. So sa mga magtatanong kung magkano bigay natin dito sa set na to, sumabot po siya ng 50 plus. Okay, depende sa mga ikakabit pa, basta 50 plus siya mga kabidyo. Okay, bagong hilamos. So nagtesting lang tayo ng konti kasi nga magpatay sa ating kapitbahay. Okay, so okay naman yung ating ginawang mga Twitter at gumagana naman parehas at buhay na naman yung kanyang sagitsit. Okay, yun nga lang, medyo may sabit dito sa speaker na to kasi yung screen niya is pumapalag. Kada vibration kailangan nating i-rugby siya. Okay, kaya no, medyo umuuga rito, pero siyang sabit gawa ng screen. Okay, so raragbihan lang natin yan and then okay na siya. So inopera na natin yung ating mid na speaker mga ka-video. Okay, kasi nga kumakalampag siya, medyo distorted siya. So chinek natin at distorted siya kasi gawa nung screen niya.
Okay, itong speaker screen kasi hindi na siya nakadikit ng mabuti. So inangat natin at tinanggal at nakita rin natin na medyo, ayan, nakaangat na yung kanyang mga papel, yung kanyang cone. Ayan o. Kaya pala distorted or parang may sabit yung kanyang speaker kapag bumubuga siya. So dinikitan natin ng rugby. Sa pagdikit ng rugby, para kapit na kapit yung inyong dinidikit, ibilad yung mabuti or patuyuin yung mabuti para hindi na siya mabaklas, kagaya ng ginagawa natin ngayong araw na to. So binibilad natin. Okay, kahit isang oras pa man yan or buong maghapon yung ibilad, kakapit pa rin po yan. Okay? Para mas maganda yung pagkakadikit niya, dapat talagang tuyo-tuyo yung inyong in-apply na rugby. At ito yung ating ginamit, Bostik rugby. So nilagyan natin ng rugby rito sa gilid at the same time pati itong ating screen. Okay, para pag nilapat natin hindi talaga sila maghihiwalay. At para na rin sa ating mga ka-video, okay natin dyan kung paano baklasin itong screen na to. Yan lang po yan, okay? Sinusungkit lang po yan para umangat itong screen na to. Kagaya nitong screen na to mga ka-video, okay? Nakadikit lang po yan ng rugby. Okay? At pag may nakita kayo nakaangat, dun yung umpisahang iangat para matanggal lahat. So after 2 hours mga ka-video, okay, idikit na natin itong ating pinapatuyong rugby. Sigurado to, kapit na kapit to. So okay na yung ating speaker at yung ating speaker screen. So ganyan lang po mag-repair ng speaker mga ka-video, okay. Kapag may sabit ang inyong speaker or may kalampag yung inyong screen, kagaya ng ginawa natin, ganun lang po dapat yung gawin. So ito na nga yung 12x4 na video, okay, na pinalagyan sa atin ng TV box at pinalagyan din ng TV mga ka-video, okay. Okay, and then ni-rewire natin tong ating push button dahil itong ang push button na to is para sa Mega Pro. Kasi yung kanyang player dati is Mega Pro and then pinalitan niya ng Platinum Reina 3. Kaya pinalitan natin ng push button at ng PCB board. Okay, so yan yung ating push button para sa Reina 3. Yan yung ating player ngayon, 3. And then ito yung ating board. Okay. And then ito naman yung ating TV box. Okay, nilagyan natin ng lock. So ikutan muna natin. And then yung ating bisagra na ginamit dito is silver, yung hindi kinakalawang. Okay, open natin. So yun yung ating TV. Ang tibing brand na ginamit natin dito is Kobe mga ka-video, okay. Yan yung ating TV bracket. And then dito natin pinadaan yung linya nya, yung wire nya at yung ating RCA para sa video.
nga mga kabidyo, okay, nakita nyo kung paano tayo mag-repair ng ating mga speaker na makalampag at kung paano rin tayo magpalit ng voice coil sa ating tweeter kapag nasusunod tayo. So itong set na ito mga kabidyo, okay, so ulitin lang natin. Itong set na ito is pina-repair sa atin. Sa ating pangmalakasan is nirepaint lang natin at pinaltan din natin ng voice coil yung kanyang mga tweeter kasi nga wala na siyang sagit set. So ibig sabihin sira na yung kanyang mga voice coil. And then dito sa ating 12x4 is nilagyan natin ng TV box at nilagyan din natin ng flat screen na 24 inches. Kaya hanggang dito na lang mga kabidyo, okay, sana'y nakatulong ang video natin ngayong araw na to para sa ating mga kabidyo. Okay natin dyan ang mga nasisiraan din ng Twitter at mga speaker. At sa mga hindi pa po nagpapala or subscribe sa ating YouTube channel, kayo sa ating Facebook page, subscribe na po kayo and notification bell mga kabidyo. Okay, idami nyo na para lagi po kayong updated sa ating mga ginagawa mga video. And pakilike and share nyo na rin po kung nagustuhan nyo. Kaya hanggang dito na lang at maraming salamat at